Ibig sabihin nun, kailangan alam mo yung kwento ng kliyente mo bago ka ginagamit dapat ang technical. Kasi meron tayong mga 'di ba? Meron tayong mga stages or mga checkpoints. Una muna pag nagkita kayo sa gate, okay. Ano ang gagawin mo doon sa checkpoint number 1? Establish mo yung connection, yung project, and syempre ang qualifying. Supposedly nag-qualify ka na kapag nag-walk-in eh. So dapat bago ka pumunta ng site, magagawa mo muna yung connection mo sa kanya. 'Di ba? Mape-present mo technical, yung kabuuan ng project, then yung qualifying. Checkpoint number 2, saan? Pag sa halimbawa, galing kayo ng na-present mo na ang buong habila dapat sa labas, 'di ba? Pagpunta mo sa Amarillo, saan kayo dapat pupunta? Clubhouse, correct. Doon na magsisimula ang emosyonal. Ito po yung clubhouse mo natin, sir. Yan. Alam niyo, nakita niyo po, maganda ho yung dito. Yan, dito po. So, kung may anak, dito po. Yan. Ito po, yung mga slide doon na yan. Diyan, pwede pong mag-slide doon yung mga anak ninyo. Gamitan niyo ng kwento, di ba? Diyan po sila mag-swimming. Hindi mo lang sasabihin, ito po yung swimming pool. Ito naman, kung meron swimming pool. Meron po tayong kiddie pool na nakadesign po para sa mga bata. Di ba? O dito naman po, naglagay ho talaga kami ng mga upuan ho dito para habang nagsiswimming po yung mga anak nyo, ito sir, kapag nag-birthday or nagkaroon po kayo ng event, di nyo na rin ho kailangan pumunta ng kasi meron ho kayong sariling clubhouse. Sir, nagbabasketball ka ba? Ay, oo. Ay, sir, tama-tama para sa'yo. Para sa good health ito. Meron ho tayong basketball court. Kita nyo na yung emosyon? Hindi lang puro ito, security. Pagkataas ng clubhouse, actual. Actual na tayo. So, dapat gumagamit na rin kayong technical and emotional na yan. Basta pagdating mo sa checkpoint number 2, pagdating mo sa clubhouse, dapat naghahalo na dyan ang technical at emotional. Pero dapat ang 1 mo is puro technical. Okay. Sample. Meron akong kliyente. Ang kwento niya, actually, meron silang dalawang hinuhulugan na kotse. Meron silang hinuhulugan na kondo. Pero ang income nilang mag-asawa is 300,000 monthly. Pero never pa siyang nagkaroon ng house and lot. Sabi niya, Ray, marami pa kasi ang hinuhulugan ngayon. Siguro kaya kong maghulog hanggang sa December ako mag-start. Kasi tapos na yung hulugan namin na kotse. Sabi ko niyo, ma'am, nakita ko kasi malaki po yung income niyo. Maaari po bang malaman ko, ano po yung pinagkakagastusan nyo? Para baka sakali makatulong po ako sa inyo. Meron silang kondo. Yung kondo tsaka kotse nasa 100,000. So may 200,000 pa sila. Magkano po more or less ang gastos ninyo sa bahay? Mga 100,000 ang cost of living niya. So mayroon 100,000 pa, di ba? So plus yung mga insurances and everything. Pero meron akong nakita na madalas nilang pinagkakagastusan. Family day. Every family day nila, nagpa-family day sila every week. At every time na nagpa-family day sila, mababa ang 10,000. So, 10,000 a week times 4, that's 40,000. Ma'am, ito po yung tatanong ko sa inyo. Bakit nagpa-family day po kayo every week? Siyempre, para yun sa pamilya namin. Para, siyempre, matuwa yung mga bata dahil busy kaming mag-asawa sa trabaho. Ma'am, meron akong proposal sa'yo. What if twice lang po kayo mag-family day, pero kakayanin mo nang mabigyan yung pamilya mo ng sarili nyong bahay? Dahil naka-pre-up ka ng 20,000 a month. Oo nga, no? Ma'am, di ba sabi nyo para naman sa mga bata. Pero ang kapalit nun ay nasisimulan nyo na yung security ng shelter ng para sa pamilya. Di ba? Mas matuto pa yung mga bata dyan. Oo, tama ka nga rin. Ibig sabihin nun, kailangan alam mo yung kwento ng kliyente mo bago ka mag-close. Kasi nga, di ba, sales agent tayo.